Upang Hilonggo. Please subscribe. Ayan, magandang araw po sa lahat nating kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, nandito na naman tayo para magbigay po ng update sa inyo. Nandito na naman tayo para birahin ang fake news na ginagawa ko ng mga didilis, mga kababayan. So alam niyo po mga kababayan, sa mata ho kasi ng mga didilis, kahit nakikita na nilang may nagagawa si PBBM dito sa bansa natin, sa mata ho ng mga didilis, ay wala pa rin ho mga kababayan. Yun nga lang kasi mga kababayan, meron silang mga supporters na nauuto sa ginagawa ho nila, mga kababayan. Katulad na lang ho nito, merong post sa TikTok. Ayan, mga kababayan, sabi niya dyan, ubos ang pira ng gobyerno sa ayuda. Walang project, walang new bridge, walang repair, wala lahat. Bongbong Marcos pro daw ayuda, mga kababayan. Hindi ho totoo yan, mga kababayan, na wala hong ginagawa si PBBM dito sa bansa natin. Mamaya, papakita ko sa inyo ang mga nagawa ni BBM sa loob. Simula nang siya ay naupo, mga kababayan, at merong natapos. Ang amo nyo ba sa loob ng 3 taon may natapos sa proyekto niya? Wala. Si PBBM meron. So yun po mga kababayan, ang sinasabi kasi ng didiles, mga kababayan, na wala daw proyekto si PBBM. Yan yung mga tao na galit sa ating PBBM. Yan yung mga tao na kahit may ginagawa ho si PBBM, ay patuloy pa rin ho nila sinasabihan na walang nagagawa. Katulad na lang po mga kababayan, ang Pangil Bridge, ribbon cutting daw si PBBM, inangkin daw ni PBBM yan. Yung sa Sorsogon, inangkin din daw ni PBBM yon. Alam nyo mga kababayan, lahat naman yun may ambag si PBBM dahil itinuloy niya ang proyekto na naiwan ng past administrasyon na alam natin na hinanapan pa ng budget ni PBBM para matuloy ang mga proyekto na yon. Mga kababayan, tulad na lang, LRT, extension, Baclaran to Cavite. Pero ngayon hanggang Dr. Santos lang, 5 station ay nagagamit na ngayon mga kababayan. So phase 1 pa lang yan. So mula Roosevelt papuntang Dr. Santos, mga kababayan. So 5 station yan nadagdag. Kaya napakaling bagay, lalo na sa mga nagtatrabaho sa sukat na umuwi sa Maynila, sa Quezon City. Malaking bagay na nagtatrabaho sa Quezon City, Maynila, nauwi sa Sukat o Paranaque. Mabilis na lang yung biyahe nila ngayon mga kababayan dahil gumagana na ngayon po. No? So, malaking ambag din dyan ni PBBM, lalo-lalo na yung kanyang ama. Kasi siya po ang nag-start niyan, ang kanyang ama. At ngayon pong 2024, diba, tinatapos ng kanyang anak ang mga proyekto. Nga lang kasi mga kababayan, hindi ho yan nakikita ng mga didilis. No? Kung ano-anong binabato sa ating PBBM, bawat salita ni PBBM, ni-edit pa nila Bawa ngayon, merong salita kay PBBM tungkol dito sa pag-harvest ng palay na ngayon ay talagang pinuputaktiho ng mga didilis. Hindi ko alam kung inedit o dinoktor Pero sa pagkaintindi mga kababayan, kung intindihin nyo yung salita ni PBBM, yung pag-harvest ng palay, buti wala pa nakapag-harvest na palay at nakapagtanim na muli. Parang ganun yung pag-ibig sabihin ni PBBM Pero hindi ko naintindihan ng mga didiles. Kasi alam nyo, ang utak ko ng mga didiles talaga, mga kababayan, ay hindi na po talaga utak ang laban, kundi inggit. At inggit na talaga sa ating Pangulo. Biruin nyo ba naman, si PBBM, mga kababayan, nakakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Yung past administrasyon, nagawa ba yan? Binaon lang sa utang ang bansa natin. So ito mga kababayan, sasagutin natin yung sinasabi nito na ubos ang pera ng gobyerno sa ayuda. Walang project, walang bridge, wala daw repair, wala daw Bongbong Marcos president, puro ayuda. So alam nyo, kita nyo naman di ba, inaugurasyon ng mga project na naiwan ni Duterte. Bakit wala ba siyang ambag dyan? Sa tingin nyo? Mga didilis?
Di ba nga, yung mga project na yan ay na-stop pa yan. Kasi nga, wala ng budget. Tingnan nyo na lang yung Manila Bay. Ano nangyari dyan? Ang balak talaga yan ay abot dun sa yacht club. Umabot ba yung budget? Hindi. Sino ang may corruption noon at ngayon? Sino ang may corruption? BBM ba? O yung past administrasyon na 7 trillion ang inutang? Alalahanin nyo mga didilis. Tapos sasabihin nyo, nilulubog ni BBM sa utang ang Pilipinas. Sino ba talaga ang naglubog sa utang? Tanungin ko yung mga didilis dyan. Sino ba talaga ang naglubog sa utang? Hindi ba yung amo nyo? 7 trillion ang inutang. Ano ho ang napatapos niya ng mga proyekto sa loob ng kanyang termino? Meron ba? Ang Manila Bay, alam ko, hindi tapos eh. Ang alam ko lang, Binondo Bridge. Yan, yung Binondo Bridge, mga kababayan. Donation pa ng China yan. Ano ang proyekto na natapos ni Digong? Kay PBBM meron sa loob ng kanyang 3 taon, mga kababayan. Eto, tingnan nyo to. Para naman ho, matauhan ang mga didilis po, mga kababayan. So ito, no? Ayan, babasahin ko Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 940 million na dam sa Ilocos Norte. Ayan sa Ilocos Norte. Noong Hulyo 2024, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, walang nagagawa si PBBM. Kasi nga si PBBM, mga kababayan, iniisip niya ang ating mga magsasaka. Ngayon, mga kababayan, di ba daanan tayo ng El Nino? Grabe, no? Kaya ngayon nakakaranas tayo ng matinding pag-ulan, matinding pagbaha dito sa bansa natin kasi matindi ang El Nino, no? Noong 2023. At ngayon nananalasa talaga ang malakas na bagyo dito sa bansa natin at malakas na pag-ulan. Hindi lang naman sa bansa natin halos sa buong mundo naman po ay nakakaranas ng pagbaha dahil yan sa climate change na nangyari po, mga kababayan. So ayan po, yung sinasabi ko sa Ilocos Norte yan dam, mga kababayan. Alam naman natin na malaking tulong ang dam, mga kababayan, makapag-imbak ng tubig para siyempre yung pangangailangan ng ating mga magsasaka kapag merong El Nino. 'Di ba? Kikita nyo yan, mga didilis. Tapos na yan at napapakinabangan na ng tao sa loob ng 3 taon niya. Sa inyo ba merong ganyan? Wala tayong narinig na ganyang balita na natapos ng administrasyon Duterte nung panahon niya. Pero trilyon ang inutang. Mga didilis, mag-isip nga kayo. Ano ba ang pinagmamalaki nyo? Yung sa Sabila na hindi madaanan ng tao dahil sa hindi maganda ang pagkagawa sa bridge. Ngayon, nagdagdag pa ng pondo si PBBM para lang madaanan ng mga four wheels at mga motorista. Ngayon, gumagana na, mga kababayan, dahil pina-repair ulit yun ng gobyerno ni PBBM. Sa Iloilo rin, meron din doon flyover. Dahil hindi sa maganda ang pagkagawa, bumigay ang lupa. Mga kababayan, lumambot. Hindi ba nila chinik mo na kung malambot ba ang lupa o hindi? Mga kababayan. Pina-repair din yon para mapakinabangan ng mga taga Iloilo. Yung mga didiles. Tapos sasabihin nyo si PBBM, walang proyekto. Sa loob ng 3 taon, si PBBM, marami ng proyekto. Kaso ayaw nyo lang paniwalaan. Hanggang ngayon po, mga kababayan, nakikita natin na tuloy ang pagpapaganda ni PBBM sa mga proyekto. Tuloy-tuloy. Kaya nga tinawag na Build Better More Kasi gusto ni PBBM magkaroon ng maraming proyekto, no? Para lalo na sa mga kalsada, para mapadali ang pagbiyahe lalo na sa mga magsasaka. Road to market, mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, napakalaking tulong yan sa mga magsasaka natin. Nakakonekta na sa mga magsasaka ang kalsada papunta sa market para mapabilis ang biyahe. Mga didilis, ano ba naman kasi kayo? Puro na lang kayo po na, pero hindi nyo kasi nakikita kasi bulag kayo sa katotohanan.
Kahit sabihin no natin, nakikita na ninyo, naaktuhan na ninyo na si PBBM po ang gumawa niyan, ay ayaw nyo pa rin paniwalaan yan. Mga didiles, tama? Katulad na lang ngayon, Esplanades. Nakikita yung Esplanades na ngayon napapakinabangan na ng mga Pilipino. Hindi pa totally tapos, pero may mga phase 1, phase 2 na tinatapos para mapasilan ng mga tao. Na ngayon, mga kababayan, napapakinabangan na. May CR, kumpleto. Ngayon, may mga kainan na, may bazaar, di ba? Ganyan ho, ang proyekto ni PBBM, hindi na katulad nung Dolomite Beach, yung sinasabi nila. Ilang lang, nung patigil-tigil ang pagbukas. Diba? Limitasyon ng oras. Tapos yung CR, hindi pa nagagamit. Ano yan, palamuti. Oy, baka sabihin nyo sa panahon ni PBB natapos yung CR matagal nang tapos yung CR. Wala pa eleksyon ng presidente, tapos na ang CR diyan sa Dolomite, mga kababayan. Bakit hindi nila tinoturn over, hindi nila inaano yan? Kasi nga, may mali silang ginawa dyan, na hanggang ngayon po, yung mga CR dyan sa Dolomite Beach, dyan sa Dolomite, dyan sa Manila Bay, ay hindi pa rin nagagamit hanggang ngayon. Punta kayo Esplanade, doble-doble yung CR dyan. Phase 1, phase 2, mayroong CR. At ngayon, naumpisahan naman po ang karugtong mula naman doon sa may, papunta na ngayon sa may Port Santiago hanggang Basico. Ang ginagawa ngayon, mga kababayan. Pero nyo yan, ganun dapat Ang isip ni PBBM, unti-unti, para magamit na ng mga tao, kabila na naman, unti na naman, para yung mapakinabangan kaagad ng mga Pilipino. Diba? Ito pa. Pinasinayaan din ni Pangulong Marcos ang pinakamalaking solar power pump irrigation sa Pilipinas. Hunyo, June 11, 2024, magkasunod lang to. Yung Jalwar Dam, yung Ilocos Dam, at saka yung solar power irrigation. Magkasunod lang yan. Mga DDS, ano masasabi nyo dito? Diba? Tapos sasabihin niya walang proyekto si PBBM. Paano kasi? Huwag kasi kayong umikit kahit dilat. Para makita nyo. Simpo, mga kababayan, napakita lang natin kasi alam nyo, mga kababayan, marami kasi inuuto ito ng itong mga didilis, mga kababayan. Ito naman yung mga supporters nila, nagpapauto naman. Simpo, maraming salamat to at magandang araw po sa inyo. Thank you.